Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat na nandirito at ganoon na rin po sa mga nanonood po sa ating live ngayong gabing ito. Ayan, so bago po tayo mag-umpisa, hinihiling ko nga po na ang bawat isa ay tumayo at awitan muna natin ang ating Panginoon at kantahin natin yung kantang With All I Am. Hallelujah. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Lord Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah. So let us sing, I will worship you, Lord. As we worship you, I will worship. I will worship you. I will worship. As we worship you, Lord, I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. Yes, we worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe, yes, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. For the last time, let us sing, Jesus, I believe in you, Lord God. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah. Yes, Lord, truly, Lord, that you are the reason that we live, Panginoon. You are the reason that we sing, Lord God. You are the reason kung bakit kami nandito ngayong gabing ito, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord, sa gabing ito, tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan, Lord God. We glorify and magnify your name, Panginoon. Hallelujah. Lord, at this moment, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, Lord. Humihingi ng kapatawaran, Lord God, sa lahat ng aming nagawang kasalanan, sa lahat ng mga hindi kaaya-ayang bagay na nagawa namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord God, at pakalinisin niyo po ang aming mga puso't isipan upang sa ganon ay maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan, Lord. Hallelujah. We ask for your forgiveness, Lord God. Kayo na po ang siyang tumulong sa amin, O Lord, para itama ang mga nagawa naming mali, Lord God, para iwasan ang mga bagay-bagay na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, Lord God.
Hallelujah. Lord, naniniwala po kami na kayo po ang kasama namin sa lahat ng oras, Lord God, sa lahat ng araw, Lord God. Kaya nga, O Lord, we believe in you and we entrust in you everything, Lord God. Lord, sa oras na rin ito, Panginoon, we ask and we pray, Lord God, na kayo po ang patuloy na mag-bless, O Lord, sa bawat sa amin, Panginoon. Kayo po ang manguna sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Kayo po ang mag-ayos sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we ask for help, Panginoon. We ask for your provision, Lord God. Sa lahat po ng mga bagay, Panginoon, na nagkukulang kami, Panginoon. Kayo nga po sana ang magbigay sa amin, Panginoon, ng mga yun, Lord God. I-bless niyo po kami at ganoon rin po ang bawat pamilya po ng bawat sa amin, Lord God. Bigyan niyo po kami ng sapat na katalinuhan at kalakasan, O Lord, upang sa ganoon, sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. And Lord, we ask for your guidance din po, Panginoon, protection and guidance, O Lord, sa aming mga buhay, Lord God. Kayo na nga po ang mag-ingat sa bawat sa amin, O Lord. At sa inyo lamang po, Panginoon, namin ikinukumit ang bawat buhay namin, Panginoon. Lord, sa gawain ito, Panginoon, itinataas rin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga magagamit, O Lord, mula sa magpapakanta, Panginoon, at lalong-lalo na po, Panginoon, sa inyong lingkod, Lord God, na siyang magpapahayag ng inyong mga salita ngayong gabing ito, Lord God. Itago niyo po siya sa kanyang kahinaan, Lord God, at naway ang inyong kadakilaan lamang po ang makita ng bawat sa amin ngayon, Panginoon. We pray, Panginoon, sa mensaheng nakahanda ngayon, Lord God. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom, O Lord, upang sa ganun ay maunawahan po namin ang inyong mensahe ngayong gabing ito, Lord God. At hindi lang po namin maunawahan, Panginoon, bagkos ay i-apply din po namin sa aming mga buhay, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ang mensahe nyo ngayon ay may purpose, Lord God. At para sa amin lahat ng yun, Panginoon. Kaya nga, Lord, ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami, Panginoon. Thank you, Lord, for your message. Thank you for the blessings. Thank you for everything, Panginoon, na ginawa niyo at gagawin niyo pa sa aming mga buhay, Lord God. Patuloy ka po naming itataas sa gabing ito at kayo na po ang manguna at maghari sa gabing ito, Panginoon. We thank you, Lord, and we give back all the highest praises and honor and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa oras pong ito, if you have your Bible open with me to the book of Philippians chapter 4, verse 1 to 9. Okay, sabi niya rito, basahin ko po. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, pinananabikan ng aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Ipinapamanhik ko kay Euodias at ipinapamanhik ko kay Sintike na magkaisa sa pag-iisip sa Panginoon. Oo, ipinapamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. At kasama rin naman ni Clemente at ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Makilala nawa ang iyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay
na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ang sasa inyo. Purihin po ang Panginoon. Hindi po natin natapos noon ang aklat ng Pilipos. Doon lang po tayo sa aklat na sa kabanatang 3. And hindi rin na po natin natapos. Kaya punta po tayo sa chapter 4 at makikita natin dito, di ba sabi ko sa inyo po noon sa ating pag-aaral, na mayroon pong 4 na magnanakaw ng kagalakan natin. Mayroon pong ang mga nagnanais na alisin yung kagalakan sa ating mga buhay bilang mananampalataya ay tinalakay dito sa aklat ng Pilipos. Sa chapter 1, ang mga pangyayari. Ang chapter 2, tinalakay niya ang mga tao sa paligid natin. At ang pangatlo ay ang mga material na bagay. So tinalakay niya itong tatlong ito sa chapter 1, chapter 2, chapter 3. At kung titignan natin, ito ay mga outward pressure na magbibigay sa atin ng na nagagamit para ito ginagamit ng kaaway para nakawin yung kagalakan na nasa atin. At mayroon tayong solusyon. Pinag-aralan po natin yan ng matagal na panahon. Nakita natin na kailangan mayroon tayong tinatawag na single mind. Mayroon sa chapter 1. At mayroon din tayong tinatawag na submissive mind sa chapter 2. At mayroon tayong sa chapter 3, spiritual mind. At dito sa ika-4 na kabanata ay yung tinatawag na secure mind. Na yung pong panatag o sigurado at matatag at siguradong kaisipan. Now, tignan natin na sinimulan niya dito sa chapter 1, sa verse 1, na sabi niya, therefore, dearly beloved, sabi ni Apostol Pablo, na talagang minamahal, sabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, nais nang makita na Apostol Pablo, nais niya nang makasalamuhang muli ang mga taga-Pilipos, na kanyang minamahal at pinananabikan dahil nga po natin, nasa bilangguan siya. Hinihintay niya ang kanyang magiging resulta ng ipinataw sa kanya o na kaso ng mga Hudyo at mga Roman authorities dahil sa pangangaral niya kay Kristo. At makikita natin na sabi niya, nagkakaroon na po siya ng pananabik na makapellowship sila. Yan po yung puso ng isang lingkod ng Diyos. At makikita natin na sabi niya, my joy in my crown. Sabi niya rito, ang aking katuwaan at ang aking korona. Ibig sabihin, you are my reward. You are my joy. Yung nakikita ko lang kayo na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Likewise sa atin, ano nga ba ang kagalakan ng isang lingkod ng Panginoon sa isang iglesia? Hindi po yung dami ng mananampalataya. Hindi po yung dami ng mga material na bagay na binibigay ng mga mananampalataya. Kundi ang kagalakan po ng isang lingkod ng Diyos ay yung pong pagpapatuloy ng mga mananampalataya sa Panginoon. Amen? Yung pong pananampalataya nila sa Diyos na tumatatag at tumitibay lagi at lumalago. Ito ang kanyang putong. Kaya ang advice niya ay magsitibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. So, makikita natin na ito yung kanyang sinabi. At lagi ko pong sinasabi noon, ang Pilipos ay wala pong anumang problemang doktrinal. Ngunit may mga problema din doon sa Pilipos, gaya ng mga hindi pagkakaunawaan. Kaya pinagsabihan niya si Judas at saka si Sintike. Hindi lalaki ang mga ito, mga babae. At sabi nila, sabi niya rito, kayo at Sintike na magkaisa sa pag-iisip sa Panginoon. So mayroon din silang di pagkakaunawaan at sila na po ay magkaisa. At sabi niya rito, dahil sila po ay kasama niya na manggagawa
sa Panginoon, tulungan. Si Clemente, pati si Clemente nakasama niya sa gawain ng Panginoon. Nagpapagal sila. Nagpapagal sila sa gawain ng Panginoon. And they need to unite in their thoughts sa kanilang mga adhikain at sa pangamananaw, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. So yun lang naman. But actually, let us go na dito sa verse 4, dito na yung tema, yung pinaka-sentro ng tinatalakay sa Pilipos. Ano yon? Rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Mga galak kayo sa Panginoon. Sinabi ko, mga galak kayo. At alam niyo po ba na mayroon pong sinasabi rito sa verse 5 na let your moderation be known to all men. Ang lahat, makilala nawa ang iyong kaininan sa lahat ng tao. Ang Panginoon ay malapit na. Why we need to be joyful? And why we need to maintain and sustain our joy in the Lord? Malapit na, sabi niya, the Lord is at hand. Malapit na ang Panginoon, sabi ng Apostol Pablo. Kaya, huwag nating hayaan manakaw yung kagalakan natin. At ito yung pinakamalaki at pinakamahirap na magnanakaw, tinalakay niya dito sa chapter 4. Ano po yun? Nandun sa verse 6. Ano po ang makikita natin? Yung pong inside job. Inside pressure. Ito yung kabalisahan. Ang sabi niya rito sa verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Di Ilocano, panagdan-danag. Sa English, worry. At alam niyo po ba na ang ito ay sa loob ng gagaling, sarili mo ang kalaban mo rito. Hindi ang sitwasyon. Hindi ang tao sa paligid. Hindi ang material na mga bagay. These are contributing factors, but they are inside you, yourself. Kaya sabi niya, huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. Si Warren W. Wiersbe, dinipay niya ang worry na ganito. Practical na definition. Maling kaisipan at maling damdamin. It's involved the mind, it involved the heart. Ang isip at saka ang puso ang tinitira nito. So yun ang tinitira ng worry. Isip at puso. Damdamin at kaisipan. So, ang worry daw ay maling kaisipan. Maling damdamin. At sabi pa ni Warren Wiersbe, quote, sabi niya, almost 85%, 85 of our worries will never happen. Ganun katindi yung worry. Kaya makikita natin, ano ang mga causes ng worry? Ano yung result? Ano ang epekto niya? Side effect. Maraming sakit na binibigay ng worry. Ang pagkabalisa. Ano po? Sakit ng ulo. Ano pa? Sakit ng likod. Ulcer. Hindi ka makakain. Di ka makatulog. Ano pa? Depression, stress, lahat na. Kasi nga yung isip mo Yung isip mo at saka yung puso mo ang involved dito. Kaya napakarami. At bawat isa sa atin, huwag niyong sabihin na worry-free kayo. Mayroon tayong mga pagkabalisa. Ito ay katotohanan, realidad, na nangyayari sa bawat tao. Although sinasabi ng mga iba, ng mga preacher, na sabi niya, wag muna kasi, let us remove in our Christian dictionary the so-called worry. Pero hindi po yan maaalis kasi realidad at nangyayari yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, how to fight this worry? Mayroong tatlo. Pero ang tatalakayin natin ngayon ay yung isa. Una ay, kasi sabi natin wrong, no? Mali. Di ba? So paano natin lalabanan yung mali? Gagawa tayo ng tama. Di ba? So the first thing is
Wrong, yung ano yung worry? Wrong thinking and wrong feeling. Maling kaisipan at maling damdamin. Paano natin lalabanan? Very simple. We must have the right praying. So the first thing is right praying. So ito yung una niya eh. Sabi niya rito, huwag kayong magabalisa sa anumang bagay. Anong sabi? Anumang bagay. At tapos sabi niya doon, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. So what is the thing that we must do? We must have the right prayer. At ang panalangin at daing na may pagpapasalamat. Kung titignan mo yung right prayer dito, hindi lang siya prayer, daing na may pasasalamat. Meaning, pag nanalangin ka at dumaing ka na sa Panginoon, magpasalamat ka na rin. It is a gesture. Ito ay nagpapakita sa atin na tayo ay sumasampalataya at naniniwala na yung panalangin natin ay dininig, pinakinggan at tutugunin ng Diyos. Amen. Kaya pag dumaing ka sa Panginoon, kahit na parang hindi mo pa natanggap yung kasagutan, dahil at in-approach mo ang Panginoon, tanak ka ng Diyos, at sinabi niyo, lumapit tayo sa trono ng kanyang biyaya, manalangin tayo ng may daing, at sabi niya rito, ng pagpasalamat, ipakilala ninyo. Tignan natin ha. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Amen. Ibagam, sabihin mo, huwag kang mahiya. Minsan kasi nahiya tayo sa Diyos eh. Minsan kasi, sana alam mo na yun, Panginoon. De, gusto rin ng Panginoon marinig. Di ba ang mga anak, tatay naman natin, alam naman nilang, at mga magulang natin, alam naman nilang kailangan natin ng mga bagay-bagay. Bakit minsan din nila binibigay? Hinihintay nilang humingi tayo. And that is the nature of a parents. Hindi, kahit na gusto niya nang ibigay, hinihintay niyang humingi ka. Ganon din ang ating Diyos Ama para makita that you are dependent on Him. Amen? Dumidepende ka sa Kanya. Kaya paano natin labanan ng pagkabalisa? Sino awanti pagdandanagan na nito? Sino ang hindi nababalisa rito? Lahat tayo may worries. Lalo na dito sa San Miguel. Wala pang ulan. Maraming nag-aalala na maubos na yung laman ng mga balon. Yung mga iba, ubos na nga yung balon. Yung tubig sa balon, wala na. At nag-alala tayo, saan tayo kukuha ng pambili? Pero tanong, nagkulang na ba ang Diyos sa inyo? Kinulang na ba kayo ng inuming tubig? Hindi pa naman, di ba? Kahit sinasabi natin na mahirap yung buhay, walang income, walang ganito, but God is providing it. And sometimes we are worrying ng mga bagay-bagay. Huwag tayong mabalisa. Nababalisa kasi tayo sa mga bagay-bagay. Ipagkatiwala natin, pagkagising natin sa umaga, ipagkatiwala natin ang araw natin sa Diyos. Amen? There are challenges to come in our life. Pagkatiwala natin, ang mga pangangailangan natin. Salamat Panginoon dahil alam ko, dadaan man ako sa mga ganito, mawawalan man ako ng ganito, may mga sitwasyon mang darating sa akin, may mga tao man na talagang magbibigay sa akin ng pressure, mawalan man ako ng mga material na bagay, hindi ako mababalisa. Bakit? Mayroon akong sandigan. Amen? Mayroon akong malalapitan na pagsasabihan ng aking damdamin. Masaktan man yung emosyon, masaktan man yung kaisipan mo, mayroon kang pagsasabihan, purihin po ang Panginoon. Amen? So, that is the right praying. Right praying. So tonight, let us be prayerful. Marso na, lalong umiinit ang panahon, yung ang inflation tumataas pa rin. Nagmahal na naman ang crudo at gasolina. Alam naman natin ang mga domino effect nito.
pagkatiwala na lang natin sa Panginoon. Sinusundan natin yung discussion ng Sogi Bill sa Kongreso na para bang natatakot tayo, baka ito ay may pasa, ganito. Pero ang Panginoon, ano sabi, manalangin lang tayo at ang Panginoon ang gumawa ng kaparaanan. Yung binigyan ng 3 minuto na magpatotoo dahil binago ng Panginoon na dating ganon, sinabihan ng 3 minuto, nagsalita na siya ng mahigit 20 minuto. Purihin po ang Panginoon dahil sa pagkilos ng Diyos. Minsan parang imposible ang paggalaw ng Diyos. Ngunit ang gawin natin, walang bagay na mahirap sa Diyos. Amen. Kaya pinapamanhik na Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa. Amen. Pag nabalisa kayo, anong gagawin? Prayer, supplication, and thanksgiving. Sa English, everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. At alam niyo, pag nananalangin ka, last, tutuloy na natin sa mga susunod na mga pag-aaral, ang sabi niya rito, in the peace of God, ganda ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Sundan niyo ako. Ang mag-iingat ng inyong mga puso. Anong sabi natin kanina sa worry? Maling damdamin. Anong sinabi niya rito? Mag-aalaga sa ating, mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Kristo. Kaya ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, kung siya ay nananalangin, hindi yan madidepress. Hindi yan magkakasakit ng severe depression. Uso na kasi ang mga sakit na yan. Mga depression. Wala naman noon yan. Pero lumala dahil itong pandemic sa mga alalahanin, baka ako'y magkasakit, baka paano na pag tumagal pa ito, lahat nagkaroon na ng mga agam-agam, nagkaroon na ng takot. Ito yung nagbigay sa atin. Tingnan ninyo, dahil sa takot natin, dahil sa mga agam-agam natin, nagkaroon ng depression, di po ba? Naging sikat ito. Kaya nga po kung titignan natin, paano mapangalagaan ang isip at puso natin? Prayer. Right prayer. Purihin po ang Panginoon. Amen? At ang right prayer, ang elemento nito ay panalangin ng may pasasalamat. Ipaalam ang mga kahilingan at magpasalamat sa Diyos. Amen. Amen. Kaya matuto po tayong manalangin ng tamang panalangin. Ito ay panalangin na punong-puno ng pananalig, pananampalataya sa Panginoon. We learn the basic of prayer as taught by the Lord. Sabi niya doon sa Luke, as I close, tutuloy na po natin. Di ba sa Matthew chapter 6 or chapter 7, turuan niyo kaming manalangin, sabi ng mga alagad. Ang sabi niya, ganito kayo manalangin. Hindi niya sinabing ito ang ipanalangin ninyo. Ganito kayo manalangin. Nagbigay siya ng format, ng template na yon ang gagayahin natin. Anong sabi doon? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Nandun ang pagsamba. Nandun ang worship. Ano pa? Nandun ang pasasalamat. Doon sa, sinasabi nilang Lord's Prayer. But that is a prayer teaching us how to pray. Not what to pray. How to pray. At doon, sabi niya na, nandun yung confession, yung paghingi, nandun na yung mga supplication. So, i-simplified. Ginawa na para mas madali. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Dapat nandun sa prayer. Huwag nating gawing chat ang prayer na shortcut. Huwag din nating gawin parang telegraphic.
ang panalangin. Although there are times that you just utter and it shall happen. But if you have to pray, you need to do the right prayer. Don't worry. Pray. And kung ilagay natin sa slogan na ganito, why worry if you can pray? Amen? Bakit ka mababalisa kung makakapanalangin ka naman? Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Hallelujah. Sa mga nanonood, sa mga nakikinig po via online, iba't iba po yung mga worries natin. At iba po yung mga pinagdadaanan natin. Hindi tayo pare-pareho. Maging mga nandito sa iglesyang ito, hindi tayo pare-pareho ng mga sitwasyon sa buhay. Hindi tayo pare-pareho ng mga problemang pinagdadaanan, ng mga challenges. Kaya dahil sa mga problemang ito, nagkakaroon tayo ng mga worries at pagkabalisa. Ngunit tinuruan naman tayo ng Diyos kung paano labanan ito sa pamagitan ng panalangin. Kapatid, huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Sa mga taong nakapaikot sa iyo ngayon, maging sa kawalan, na para bang wala ka ng pagkukunan pa, walang mga material na bagay, wala nang ibang maasahan. Merong kang malalapitan at masasandigan ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Live one day at a time. Sabi ng Panginoong Jesucristo, walang makakadagdag ng isang dangkal sa kanyang buhay sa pagkabalisa. Hindi madadagdagan ng isang dangkal ang iyong buhay, kundi baka mabawasan pa. Kaya sa oras na ito, let us pray to the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. We worship you. Shall we sing, in your presence there is peace. In your presence, there is joy. Napakaganda pong manatili sa presensya ng Panginoon. Sa mga nanonood ngayon, di po ba napakaganda na pumunta, lumuhod sa presensya ng Diyos? Ang pinaka mainam, pinaka matiwasay, at pinakamasayang lugar sa mundong ito, nandun ang kagalakan, nandun ang kapayapaan, nandun ang contentment, nandun ang refreshing. Oh, hallelujah. Nandun yung tranquility. That as if you are alone with God, your mind is so pure in the presence of the Lord. Shall we sing it? Hallelujah. Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. In your presence, there is peace. Yes, hallelujah. In your presence, there is joy. I will linger, oh yet I will stay in your presence, day by day, till your likeness will be seen in me. Yes, hallelujah. Yes, Lord. In your presence there is peace. In your presence there is joy. Hallelujah. Panginoon,
Salamat po. Dumarating man ang pagkabalisa sa amin dahil nandito pa rin po kami sa mundong ito. And there are so many outward pressures. Nandyan po ang mga hindi magandang sitwasyon, hindi pangandang mga pangyayari. Nandyan po ang mga taong nagnanakaw ng aming kagalakan. Nandyan po ang kawalan ng mga material na ari-arian, kawalan ng pananalapi. At higit nandyan po ang pagkabalisa. Ngunit sa iyong presensya, O Diyos, mayroong katiwasayan. Pag kami po ay nanalangin, lumuhod, dumaing sa inyo, ang kapayapaan mo na di masayod ng kaisipan, ang siyang magbibigay, mag-iingat sa aming mga puso, mag-iingat sa aming damdamin, mag-iingat sa aming kaisipan. Oh, what a wonderful reminder and message that, Lord, instead of worrying that will result into severe depression, Lord, we will kneel down, we will pray, we will cry, and we will thank you because you are our refuge. Thank you, Lord, for the message today. As we going to our knees in prayer, embrace us with your presence. Maging Panginoon ang mga kasama namin so online as we will be kneeling down here on the church. Lord, I pray that as they pray, makikiisa sila sa amin sa pananalangin. Panginoon, gabayan mo rin po sila as they also kneel down and pray to you. Embrace us with your presence. Thank you, Lord. Let us go to our knees in prayer. Hallelujah.
Hallelujah, Lord. Niling ko pong tayo pong lahat ay tumayo. And even to those who are watching, join us in our corporate prayer. Una po, ipapanalangin natin ang mga kapatiran nating may mga karamdaman. Sino po may prayer request kayo? Okay. Let us pray for yung mga kapatid natin. Even na sa online, pag-pray natin. Pag-pray din natin yung mga protection and guidance ng ating mga kapatid. Maglalakbay, nasa ibang bansa, nasa ibang lugar. Let us pray for our assembly. Sa nalalapit na convention, ang panalangin natin ay sa mga pastors and delegates dahil for the provision of God sa kanilang mga registrations and accommodation. Kasi po ang deadline po na dapat makaregister ay March 27. Let us pray that the Lord will provide maliit na bagay, maliit lang na kantidad lamang yan sa Panginoon. He will provide yung mga accommodation ng mga pastors natin sa Filipino Assemblies of the Firstborn dito sa Pilipinas. Yung 4,000 na accommodation nila. Let us pray that the Lord will provide it. Hallelujah. At ibipanggastusin ng ating assembly sa annual convention na yan. And let us pray also na sa ating church, yung mga programa natin, yung mga outreach natin, yung mga devotions natin, family devotions, yung mga gawain natin, yung mga programa ng bawat departamento. The youth has submitted their programs na nakapokus lahat sa evangelization and discipleship. So let us pray for the young people. Busy man sila sa kanilang pag-aaral, but they give time to their ministry. Hallelujah. Tayo po'y manalangin din sa ating barangay. Panalangin din natin ating barangay. Hallelujah. Tayo po yung magkaisang manalangin. Dakilang Ama, mabiyaya ka at punong-puno ka ng pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo. Una po, itinataas po namin ang mga kapatid namin na may mga karamdaman sa kongregasyon na ito o maging mga miyembro ng aming mga pamilya at miyembro sa iglesyang ito at dumadalo sa iglesyang ito at maging ang mga nakikinig o nakikiisa sa amin sa live streaming, Lord, sa online platform, saan man po silang dako naruroon, kung mayroon po silang karamdaman, pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus. Dahil sa pamamagitan ng iyong mga latay, kamay gumaling. Kung mayroon pong may karamdaman dito na idiniklara na ng doktor na wala ng pag-asa, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus and they will experience the miracle of healing right now in Jesus' name. Oh, salamat din po sa Panginoon. Dahil alam po namin ng mga pinagaling mong ito ay sila na po ay magiging malakas, malusog, O Diyos. Dahil kumpletong kagalingan at kalakasan ang ipagkakaloob mo na sa kanila. Thank you very much. We are also, O Lord, praying for our brethren na nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang bansa, at ang maging ang mga naglalakbay, Panginoon, at maglalakbay sa kanilang pagbibiyahe, sa kanilang mga kinaroroonan, pangalagaan mo po sila, O Diyos, ingatan mo po sila, gabayan mo po sila, bigyan mo sila ng katagumpayan. Sa mga estudyante namin, Panginoon, na mga kabataan na nasa malayo, we pray, O God, for provision, protection, O God, guidance and wisdom. Oh, hallelujah. Salamat po. Tinataas din namin ang nalalapit na National Convention ng Filipino Assemblies of the Firstborn. Lord, we come to you, O God, asking for your provision sa mga pangangailangan po ng bawat delegate, the pastors and the local church delegates. In Jesus' name, provide their needs, O God. The accommodation,
The registration and even the transportation will be provided, O God. We pray that you will meet the need. Bless, O Lord, their churches. Bless, O God, yung mga iglesyang hinahawakan nila. Pagpalain mo, O Diyos, at mapuprovide ang pangangailangan ng mga pastor na ito. At Panginoon, gamitin mo ang gusto mong gamitin to provide the needs. Especially, Lord, this is for the enhancement, O God, of the pastor, O Lord, to become a better, O Lord, in the ministry. Kaya tulungan mo po, O Diyos, mangusap ka po, manguna ka po, O Diyos. At ikaw po ang kumilos, pati na rin po sa convention na yan. We are praying for the speakers. We are praying all, O God, sa mga programs na gagawin. We are entrusting it to you. Salamat po, tinataas po namin sa inyo, Panginoong Diyos, ang amin pong barangay. Ikaw pong manguna sa barangay na ito. Ikaw pong kumilos. Alam mo pong sitwasyon, ngunit ang barangay na ito ay umaasa at nagtitiwala lamang sa inyo dahil nandito pong yung mga anak. Pagpalain mo po ang barangay na ito. Ikaw pong magbigay ng pagkakaisa, ikaw pong magbigay ng kapayapaan, katiwasayan sa barangay na ito. Maghari ka, O Diyos, at maraming makakakilala sa inyo. Tinataas namin ang iyong iglesia. We are praying for all our activities, O God. The family devotion, the dawn watches, the prayer meeting, O Lord, the Sunday school, the Sunday worship, the MMT, O God, Lord, sa mga departamento, the music team, the multimedia, O God, their programs, Panginoon, ang young people, ang women, ang youth department, ang women's department, men's department, O God, as they have their program, O Lord, we pray that you will bless all these programs. Panginoon, amin po itong gagawin ayon sa iyong kagustuhan at kapangyarihan. We will work in accordance to your will and ways, O God. Kaya ikaw pong kumilos sa mga programang ito. Maging ang mga pinamigay na regalo at pagsisimula po, Panginoon, ng pag-aaral ng mga bata, we are entrusting it to you. The campus ministry, O God. Panginoon, ang ginagawa po, O Diyos, sa Eskwelahan Kada Huwebes, the campus ministry that we are doing in Alaminos City National High School. Salita mo po ang aming pinapahayag, Panginoon, at ikaw po ang kumilos sa mga nakikinig ng iyong mga salita. Kami pong magpapahayag, ikaw pong magliligtas, O Diyos. So we pray that you will use us, O God. Hindi po masasayang ang pagod. Hindi po masasayang, Panginoon, ang mga ginagamit namin na mga materials, Panginoon, because you are anointed it, O Lord. Thank you very much. Pati na rin po, Panginoong Diyos, ang aming mga gawain sa Sundays, we pray that you will move in a mighty way. Thank you very much, O God. At sa buhay ng bawat isa sa amin, sa mga pamilya namin, pagpalain mo po. Thank you very much for the answer of our prayer. And Lord, we thank you sa mga ministries ng iglesyang ito. Lord, we pray the multimedia ministry na gawin mo pa ito, Panginoon, na mas malawak pa ang magagawa ng ministeryong ito. Because Lord, this ministry, O God, is not only here, O Lord, inside the church. Ngunit, Panginoon, ito ay kumakalat sa buong mundo ito, sa buong mundo. O Lord, we pray the gadgets to be provided, O God. May mga kulang pa, umaasa kami sa inyo na may puprovide ang lahat ng may ito. At Panginoon, lalo pang maipalaganap ang iyong ebanghelyo. Salamat po sa katagumpayan. Salamat po sa katugunan ng aming panalangin. We give you the glory. We give you the honor. We give you the praises. Pati na rin po, Panginoon, ang mga challenges na darating sa amin, salamat po dahil mararanasan namin ang iyong pagkilos. We give you all the glory, the honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. We give our offering to the Lord. Hallelujah. And giving brings a release. Giving brings a release. A release of signs and miracle. Giving brings a release.
more you gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gave to you. The more you gave to God, the more He gave to you. Giving brings a release. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na magpuri sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay. Tanggapin mo po ang mga handog na ito bilang aming pagsamba. Dahil kada nagkakatipon kami, tumatanggap kami ng iyong mga pagpapala. At kami rin po, Panginoon, ay nagbibigay pa sa salamat sa inyo, hindi lamang sa mga talento, sa mga oras namin, maging sa mga treasures na ipinagkaroon sa amin. So accept this offering as a sweet aroma into your nostril, as a sweet aroma into your nostril, at patuloy mong i-bless ang pamilya, provide our needs, bless our families, bless us. Thank you very much, Lord. At magagamit po ito sa kailalago ng iyong gawain. In Jesus' name, we ask all these things. Amen and amen. God bless and thank you for joining us.